ngayon naman alamin natin ang lagay ng panahon ngayong umaga kasama ni Harry Bayona. Good morning, Harry! Magandang umaga rin sa iyo, Carla. Good morning, Pilipinas. Good morning, boss. Mga kababayan, ito nga pong binabantayan nating low pressure area o LPA dyan po yan sa may Hinatuan City ay ganap na nga pong naging isang bagyo. At tinawag nga po natin ito sa pangalang Wilma na siyang unang bagyo para sa buwang ito at 23rd naman para sa taong 2013. Para bigyan po tayo ng updates hinggil sa nasabing sama ng panahon, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Hari, at magandang umaga po sa mga taga-subaybay ng telebisyon ng bayan. Alright, Mr. Mendoza, ano na po bang latest hinggil kay Bagyong Wilma? Nasaan na po ba ito at may mga nakataas na po ba tayong public storm warning signals? Para po sa kaalaman ng lahat, kanina pong alas 5 ng umaga, ang sentro po ng Bagyong si Wilma ay namataan po sa mamagitan ng all available data sa layo po na 180 kilometers sa silangan po ng Hinatuan sa Surigao, Agusan del Sur. Taglay po niya ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour. At ito nga po ay kumikilos ng Pakaluran, Hilaga, Kaluran sa bilis po na 19 km per hour. Samantala, ang babala po ng bagyo numero 1 ay pinaiiral po sa mga lalawigan ng Dinagat Island, Surigao del Norte, Siargao Island, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental at Camiguin. Ang mga lugar pong nabanggit ay magkakaroon po ng mga pag-ulan at pagbugso po ng hangin. Ayan mga kababayan, narinig po natin si Mr. Mendoza, yung mga nabanggit pong lugar na nakataas pong signal number 1, asahan po natin ang mga pag-ulan na posible umano magdulot ng mga pagbaha at pag-uunang lupa kung kaya't manatili tayong maging updated hinggil sa lagay ng ating panahon. Mr. Mendoza, Wilma ay posible po bang lumakas bilang isang tropical storm? Ito pong bagyong si Wilma, ito nga po sa kanan po ng Mindanao. Papasok nga po ito sa kalupaan ng Mindanao, kung di po ako nagkakamali, mamaya pong hapon o mamaya pong gabi. And then, magtra-traverse po ito sa hilagang bahagi po ng Mindanao. And then, ito nga po ay pupunta na sa Palawan. At ito nga po, pag naroon na po siya sa Sulusi, may posibilidad po siyang maging isang ganap na tropical storm. May posibilidad po. Alright, Mr. Mendoza, so sinasabi niyo po no, na posible pong maglandfall itong si Bagyong Wilma. Saan po ba ito tatama if in case ito ay maglalandfall? Pag maglalandfall po itong bagyong si Wilma, ang posibilidad po na tatamaan po niya ay yung pong kalupaan between Agusan and Surigao. Most preferably, malapit po sa Hinatuan City. Alright, Mr. Mendoza, ang tanong naman po ng karamihan, dahil nandyan po itong si Bagyong Wilma, dyan po yan sa Mindanao, makararanas po ba tayo directly ng effect mula dito sa Bagyong Wilma, dito po yan sa Metro Manila at sa ibang bahagi po ng ating bansa? Actually, hindi po makararanas ng epekto ang Metro Manila ng bagyong si Wilma kasi ito. Pero po itong ating hanging amihan ay pag-iibayuhin po ng bagyong si Wilma. At para po sa kaalaman ng lahat, ang magiging forecast po natin ay yung pong mga makararanas po yaon ng mga pagulan at pagbukso po natin. At ang Kabisayan ay magkakaroon po ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Ang Cagayan Valley, ang Mimaropa, ay magkakaroon po ng maulap na papawirin na may mahinang pagulan. At ang Metro Manila po at ang natitirang bahagi po ng Luzon ay magkakaroon lamang ng bahagi ng maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Alright, Mr. Mendoza, linawin lang po natin ulit no, para sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao. Anong oras po natin inaasahan ang pagtama sa kalupaan ni Bagyong Wilma? Kung sakali pong tatama ito sa kalupaan at according to my interpolation at calculation, sa akin po palagay, mamaya pong hapon or early evening, tatama po sa kalupaan ng Mindanao ang bagyong si Wilma. Assuming po na masusunod po yung kanyang 19 kilometers per hour na velocity. Alright, maraming salamat sa impormasyon. Ito po, no, kailan po ba natin inaasahan na tuluyang makalalabas ng bansa si Bagyong Wilma? Ang bagyong si Wilma po ay inaasahan po nating lalabas sa Philippine Area of Responsibility sa Huwebes po ng umaga. Sa layo po na 350 kilometers sa kanluran po ng Puerto Princesa City. At kapag ito nga po ay lumabas sa Philippine Area of Responsibility, may posibilidad nga po itong maging isang ganap na tropical storm pagkat doon nga po sa karagatan ng West Philippine Sea, pwede po siyang kumuha doon ng lakas, ng puwersa, ng energy
para nga po siya ay maging isang ganap ng tropical storm. Pero yun po lamang ay isang haka-haka. Kasi nga po, meron po tayong northeasterly wind flow at kapag nga po nakasagupan niya yung malamig na simoy ng hangin, siguro po mananatili po siya sa pagiging tropical depression. Alright, maraming salamat po Mr. Mendoza. Last few reminders po para sa ating mga kababayan na especially na matatamaan nito ni Bagyong Wilma at kung saan nakataas ang signal number 1. Kung saan po nakataas ang babala ng bagyo, numero 1, diyan po sa Mindanao, ay pinapayuhan po namin ang mga mamamayan doon, lalong-lalo na nga po ang mga malalapit bundukin, ang mga nasa mga malapit po sa mga baybay dagat, ang mga naninira po sa mga baybay ilog, sa mabababang lugar na kayo po ay maging alerto at maging handa sa posibleng pagdaloy po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kasi nga po, daladala po ng bagyong si Wilma ay medyo marami pong pag-ulan. Alright, maraming salamat po Mr. Mendoza sa inyong ibinahaging impormasyon hinggil sa kapapasok pa lamang na si Bagyong Wilma. At mga kababayan, atin nga pong nakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza. And again mga kababayan, kapapasok nga lang mamkunin ng bansa nito ni Bagyong Wilma at nakataas nga po ang signal number 1 sa mga sumusunod na lalawigan Mindanao. Kasama nga po dyan ang Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental at kasama rin po dyan ang Camiguin. At mga kababayan, ayon nga po kay Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza, kung hindi po magbabago ang lakas, bilis at pagkilos ng nasabing bagyo, ay posible itong mag-landfall probably mamayang hapon o mamayang gabi po. At yan nga po, para nga po mag-i-updated tayo sa lagay ni Bagyong Wilma, patuloy lamang po tumutok, dito lamang po yan sa Panahon TV Express, dito lamang po yan sa Telebisyon ng Bayan. At your service po yung weatherman, ngayong umaga, Harry Bayona nagpapaalalang tiwala lang, may tamang panahon ang bawat pagkakataon. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat sa iyo, Harry Bayona.